Ang ating text is John chapter 15, verse 12 to 17. Okay, ang ating introduction. God wants you to go deeper in your friendship through agape. Agape lang. Pero nakikita niyo yung graduation. Ano i-explain natin kung bakit graduation? Sister, hindi pa ako pwede naman, hindi pa ako graduate, hindi pa ako tapos. Wala tayo graduate niya. Okay. Ito na yun natin ano. Verse 12. Tingnan niyo yung Bible niyo. Ready na ba? Amen. Okay. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Sino ang nagsasalita nito? Si Jesus. Okay, verse 13. Walang pag-ibig na higit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Verse 14, kayo ay mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking utos. Verse 15, hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang kaibigan. Sapagkat sinabi ko sa inyo, ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Ibig sabihin, sapagkat sinabi ko sa inyo, sinabi niya, ang mga narinig, mga sinabi ng Ama at ibinigay sa atin. Amen? Verse 16, hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito na ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Number 1. Do you lay down your life for your friends? Yan ang ano natin ng 1, no? Kaya titingnan natin yung sinasabi dito sa verse 13 to 14. Walang pag-ibig na higit pa kaysa ng pag-ibig ng isang taong nag-alay sa kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kayo ay mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Sinasabi rito, tinatanong niya, no? Kaya mo ba ibigay ang buhay mo sa katabi mo? Diba? Okay, hindi natin na ano pala kanina pa. Parang malungkot ka. Malungkot ba kayo? Parang nagkaroon kasi ng problema ng ating microphone, ng ating laptop. Babati ulit ako sa inyo. Magandang umaga sa ating lahat. Ay, parang nakita ko yung mga ngiti. Kanina nakasimangot na parang ang haba-haba. Mas mahaba po yung ano. O sabihin niyo muna sa katabi niyo, mapalad ka na narito ka sa tahanan ng Diyos. Amen? Okay, confirmation. Do you lay down your life for your friends? Kaya niyo ba? Sinasabi dito ni Jesus, walang pag-ibig na higit pa kaysa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay sa kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Lalo na kung yung kaibigan mo ay kaibigan mo dati, ngayon kaaway mo. Kaya mo bang ibigay ang buhay mo para sa kanya? Napakahirap yan. Pero ginawa ni Jesus. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Ibig sabihin, ang mga utos na ito, yung mga salita na ibinibigay sa atin everyday. Binabasa natin kung sinusunod. Pag sinabi ni Jesus na sumunod ka sa akin, ay ba't ako susunod sa iyo? Madalas yung mga bago na ano, hindi nila maintindihan. No. Nagsiselos si Jesus, jealousy, na naririnig, di ba? God is so jealous, di ba? Ibig sabihin mo, nagsiselos siya dahil tayo ay kanya na. Hindi pwedeng maagaw kanya naman. Napakaganda yun. Masasabihin ng Panginoon na, akit ka lang. Walang makakakuha sa iyo sa aking pagmamahal. Ikabisik, hawak-hawak kita. Amen po? Kaya yan yung sinasabi. Okay, number 2. What is Master doing for you? Anong ginawa ng
Master, ang ating Panginoon. So, verse 15, hindi ko na kayo itinuring na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat ano? Sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Ano ba yung sinasabi ni Jesus dito? Itinuturo ni Jesus kung ano yung bilin ng Panginoon, ng ating Ama, ng kanyang Ama. Ibilin mo sa kanila na sila inaantay ko. Ibilin mo sa kanila ang pagmamahal ay walang masusukat sa aking pagmamahal. Kaya kunin mo sila at ibalik mo sila sa original na sila ay pinanganak at nakilala ko. Amen? Hindi tayo hindi tayo ang nakakita sa Panginoon. Tayo ang nakita bago pa itatag ang buong mundo, ang sanlibutan. Nakita na tayo. Amen po? Okay. Sinasabi rin dito na hindi na tayo alipin. Ibig sabihin, napakaganda ng sinasabi ng Panginoon na hindi na tayo mga kaibigan. Matandaan niyo yung palabas na Chosen na nagbugas ng nasa Bible dito, nagbugas ng paang si Jesus. Ganoon din ang parang interpretasyon yan. Hindi siya maghuhugas ng paa kung tayo magbibigay kakaroon ng ugnayan. Ganoon din sa ating lahat. Tayo mga magkakapatid sa pananampalataya, umalis man kayo rito, magkakapatid pa rin tayo. Kahit magalit sila sa iyo, kahit magalit, hindi kailangan ikaw ay magagalit sa kanila. Ang taong hindi nagkukumpleto ang mga salita sa kanilang pagkatao, hindi nila naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ay kaibigan. Diba? Ang sabi niya, hindi na kita itinuturing na alipin, kundi kaibigan. Ganun din tayo. Hindi kita tinuturing na alila rito. Hindi nyo rin ako tinuturing na alila lang si sister. Ano-ano natin na. Lahat tayo hindi, pero kaibigan. Kaya nagkakaroon ng fellowship, bonding, dahil yun ang itinuro ng Panginoon at iyon ang sinabi ng Ama sa Kanya at binigin din sa atin. Amen po? Dahil kung si Jesus hindi niya susundin ng Ama, paano tayo susunod kung siya mismo ay hindi sumusunod? Ganun din tayo. Paano tayo susundin ng mga tuturuan natin kung mismo tayo hindi sumusunod sa mga salita ng Panginoon? Amen po? Kaya tatandaan natin kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa atin. At iyon ay ating maituturo. Amen po? Okay, number 3. Who chose you and appointed you? Nakikita natin yan. Kung sino yung pinili at in-appoint kayo. Ano ba yung ng appointed na lang? Ha? Ito talaga. Nahirap tayo sa English. Pababaw lang niya, appointed son. Yung mga mag-ano sa Kibuloy. Kung di naman ibig sabihin appointed son din kayo and daughter. Amen? Pero tandaan natin, ito yung sinasabi niya. Hindi ninyo ako pinili. Kayo ang pinili ko. Napakagandang salita. Pinili ko kayo upang kayo magbunga at manatili ang bunga upang ang anumang hingin ninyo sa Ama. Unti-unti natin maano dito kasi meron dyan revelation eh. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos, katulad ng sinabi ko. Tayo ang pinili dahil nakita tayo ng Ama. Kaya mo yan siyempre yan. Hindi mo. Napili ko na yan. I-appoint ko na siya. Ha? Diba? Kung maangal si Jesus, bakit siya? Ang bata-bata pa niya. Ano pangalag lang? Diba si David ganun din? Si David, ang dami-dami ng mga kapatid. Ang lalaki ng katawan. At siya ang pinagpapasto ng kanilang mga trupa. Pero anong nakita ng Diyos? Pinili si David kahit bata. Kahit ang kanya na pangangatawan ay maliit,
patpatin. Kaya huwag kayo mag-ano ng appearance lang ng tao na paano pipiliin niyo? Wala nga pinag-aralan niya, hindi nga marunong magbasa, hindi nga marunong magsulat. Paano pipiliin yan? Ano matapos dyan? Mabibigla kayo kapag pinili kayo ng Panginoon, ang wisdom ay walang katumbas sa wisdom ng mundo. Amen? Ang wisdom na ibinibigay ng Holy Spirit, kaya nga yan ang regalo sa atin ng Ama, upang natandaan natin lahat ng napag-aaralan natin, dinadagdagan pa. At nagugulat ang mga matatalino sa talas ng kanyang talinong natanggap sa Panginoon. Doon sila mamamanga. At sino ang nag-glorify? Ang Panginoon. Hindi siya, at hindi rin siya nagmamalaki na, kasi siya rin ay nabibigla. Saan ang gagaling ang aking Panginoon? Kundi lamang sa Panginoon Jesus. Amen? Kaya hindi natin na iisipin. Ito po yung sinasabi. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili. Ang bunga, ibig sabihin nito, yung mga ginagawa nyo, meron yung kalihit-natnan. O kagaya ng puno. Pagtanim ka ng mangga, walang bunga. Ang laki-laki na. Ano na nangyari? Ano gagawin nila dun sa puno na yun? Puputulin. Pero pagka nagbunga, mabababa lang, ay, nabunga nila. Nakakatuwa, di ba? Ganun din ang Panginoon. Pagka nakikita tayo, nagpupursige sa pag-aaral at pakikinig at pananalangin at sa mga ginagawa ng mga gawain para sa Kanya, talagang magbubunga. Hindi ka pa nagsasalita, may lumalabog ng sister. Pwede mo ba akong turuan kasi hindi ko maintindihan itong mga salita na nanggagaling sa Matthew, sa Luca. Pwede mo bang explain? Doon ka papasok na dahil pinabala ng Panginoon ng taong yun para mag-develop na ang kaalaman mo nakatago dyan ng mga tinama sa espiritual. Amen po? Dahil kung hindi, ikaw ang musog ng musog, ako sister, pupunta ako sa mag-share. Hindi ka lang muna. Kung hindi ako aware sa mga ganyan, sige, pumunta ka, biglasang sinalubong ng mga persecutor. At sinabi sa kanya, hey, hindi ka pa pwede dahil yung mga sinasabing na hindi ka totohanan. Ano nang mangyayari sa kanya? Natatakot. Dahil hindi pa siya handa. Ano kailangan maging handa? Kailangan magpatibay, magbutod ang grounded sa salita ng Panginoon at para makita ng Panginoon na siya mismo ang tatawag na bigla na lang na napunta ka sa lugar na yun. Bakit ako napunta sa lugar na to? Hindi ko naman alam lugar na to. Amen? Yung pala, mayroon kang katawagan doon. Katalaga lang nalang dito ako. Hindi naman ako pupunta ng Pangasinan kung sinabi ni Lord. Ang punta ko talaga Las Piñas. Doon ako dapat mag-stay. Hindi Pangasinan kasi wala naman akong alam. Pero nandun talaga yung mga kaibigan, yung pastor na nagtuturo sa akin, no? Pero ayaw pala ng Lord ng ganun. Kapag tinawag ka, dito ka lang, at hindi ka gagalaw, kailangan ng matuto, sa mga pagkakamali mo, matututo ka rin. Ganyan po, lahat ng bagay pinag-aaralan. At dahil sa tulong ng banal na Espiritu, at yun ang sinasabi na, kapag ang bunga, pinili ko kayo upang kayo magbunga, at nanatili ang bunga upang anumang hingin. Ibig sabihin, kapag namunga ka, at mayroon na nagkaroon ka na ng mga nasisyoran, hindi mo sinasadya, yung bunga na yun, napapansin nila na nadidevelop din sila, halika, punta tayo doon, kasi tinuruan ako ni Sister Gina din. At napakasarap na pakiramdam, tinanggal yung tinik, tinanggal yung galit, tinanggal na natuto ako magpatawad sa magulang ko at lalo na sa sarili kong lagi kong sinasaktan. Nagiging rebellion ako sa mga pamilya ko. Ngayon, naramdaman ko ang pag-ibig ng Panginoon. Halika kayo. Nakita niyo yung sinabi ni Jesus doon sa Samaritana? Nagtatakbo dahil nakita yung akala talagang propeta siya, pero sinabi niya, ikaw ay Messiah, pagtatakbo siya at pinalita. No? Ang mga tao ba naniwala? Merong mga naniwala.
Ay, yun, may naniwala, pero yun ay katawagan na siya ay gagamitin. Kasi yun yung bunga at magkakaroon ng bunga at yun ang sasabihin. Kahit anong hilingin mo sa aking pangalan sa aking Ama, ay pakikinggan mo. Ano ba ang madalas natin pinapanalangin kay Ama? Ama, nangingi ka ba ng pera? O, bigyan mo siya ng pera. Ganun ba tayo nangyayat? Ang kapayapaan at pag-ibig ay ma-receive niya. At kailangan niya makilala niya ng libro sa likha at hindi siya binitiyo. Yan yung bunga pananalangin mo para sa mga buwan mo yan. Kung hindi tayo nananalangin bawat isa at hindi kayo matutong manalangin. Kaya nga yung lugar natin Jesus House of Prayer. Importante natin maintindihan ang pananalangin sa loob ng bahay ay sa atin. Ang templo, we are a temple, the Holy Spirit, kailangan nananalangin tayo. Hindi ka marunong manalangin, ang Holy Spirit ang magtuturo sa iyo. Hindi ka marunong mag-speaking tongue, siya pa rin ang magtuturo sa iyo. Amen? Kaya nga yan ang gawain na ibinigay na regalo sa atin ng ating Ama. Amen po? Kaya yung ating babawalain. So ngayon, ito na ang conclusion. Nakikita niyo yung picture? Kilala mo ba ito si ano? Si Charlie Kirk? Namatay siya ng kailan lang? Ha? Sa? Webes. Okay, namatay siya. Pero alam mo ba yung story niya? Hindi siya nakapagtapos pero pumasok siya sa politiko. Amen. At hindi din siya naghangad na makatapos pag-aaral. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka gusto niya yung mga salitang pag-aralan. At pumasok, 18 years old pa lang siya, pumasok na siya sa politiko at nagkaroon siya ng ugnayan kay Trump. Kinuha siya yung tagapagsalita at nag-aaral siya ng mga sa unang takbo ni Trump, di ba, nataalis siya. Pero ngayong pangalawa, siya pa rin ang tinawag at masyado siyang boldness. Nakita natin kung paano siya magturo sa mga estudyante. Ang kabataan, ang importante, kaya nga sinasabi sa inyo mga kabataan, huwag kayong iniwalay sa mga kaibigan nyo, mga godly woman and godly men. Dahil kapag napunta kayo sa mga hindi godly men, mga ungodly, mawawala ang inyong kaisipan, masisira, malalason ang inyong kaisipan sa paniniwala sa Panginoon. Amen? Ganun ang tinuro niya. So, ngayon at that time, nag-ano siya ng tungkol sa mga LGBT, no? At saka sa abortion at kahit siya. Doon siya tinira. Kaya yung sinasabi natin, at age ng 31, natapos na. It's a time for graduation. Tinaglabutan ako. So ngayon, pagpunti niya sa langit, ito ang babanggitin ni Jesus sa kanya. Well done, good and faithful servant. Nagsima ng panahon na kanyang edad, pero nakita yung pagmamahal niya sa Panginoon kahit kinukot siya sa pagsasalita. Boldness niya sinasabi. At mayroong wisdom, wisdom, pinapakinggan ko yung kanyang talagang hindi siya nag-iisip, talagang Holy Spirit. Boom, boom, boom. Sabi ko, wow, so powerful. So, this is the great na makita natin, example na makita nyo ngayon, generation. Yung mga iba kasi mga lumipos na mga pastor, hindi nyo nakita ang kanilang paglakad. Bigla na lang silang nawala. Kasi pagka nawawala yung mga pastor na aksidente, namatay, o sa sakit, hindi na nila kailangan i-announce. Hindi na kailangan ilang talad ang kanilang mga ang tawag nito, yung bonggang-bongga, yung halos hindi na makalakad ang mga tao, hindi nila ginagana kasi hindi naman kalungkutan ng pagkamatay ng isang mga Kristiyano. Amen? Pagsasaya. Dahil sa kabilang buhay, may forever. Amen? Dahil, masaya na siya dahil makakasama niya. O yan, kasama niya na, niyakap na siya ng Panginoon. Pero sa totoo lang, bago siya bumaron, nandun na si Jesus. Amen. Amen? Kaya,
ang conclusion natin, graduation. Kadalasan sinasabi ng mga kaibigan ko na hindi Kristiyano. Pag tinatanong ko yung mga katulad ng nanay nila, kasi kakilala ko yung nanay nila, tinatanong ako, kamusta na si aming ano? Wala na expire, na expire. Expire? Bakit expire? Wala na namatay na, ganit ba yun? Kailangan sabihin expire? Napakalungkot marinig sa isang kaibigan na yung sarili ng nanay sasabihin expire. Kaya sinasabi ko na hindi expire. Meron pang continuation yun. Pero hindi na sila naniniwala sa kanila. Ilang beses na ako nag-share sa kanila, binabalo ba na nila. Pinagtatawanan nila ako na nagiging laka-laka na daw ako sa crazy na daw ako sa paghahayag ng salita at paglilingkod. Kung wala naman daw akong trabaho, pero ganyan na rin daw ang ginagawa ko. Parang hindi na daw tama ang aking pag-iisip. Salamat, Panginoon. Lagi ko sinasabi. Hindi ako manginginayang na mawala sila sa buhay ko. Hindi ako manginginayang na hindi nila akong kilala na nakaibigan. Bakit? Dahil ayokong ikaw ay mawala sa akin. Dahil hindi naman ako ang pinuputya nila ang Panginoong Jesus. Amen? Ang sabi ni Jesus, bago ka i-persecute, ako ang pinipersecute nila at hindi ikaw. Amen? Pero huwag tayo na magbumitaw ng bigla kapag kami narinig ko, laka-laka ka na, wala ka nang ginawa, kundi, magbasa ng magbasa, hinipot ka na yan, may pakpak ka na nga, kadalasan naririnig mo yan, unang-una. Pero, hindi dapat natin ikasama ng loob. Lagi natin na compassion pa rin kasi hindi nila alam yung kanilang mga pinagsasabi. Amen? Magsaya tayo, mag-rejoice, sabi nga ni Paul. Amen? Kaya yun ang sinasabi na example sa mga kabataan. Huwag tayong basta-basta na iisipin nyo na tapos na ang buhay. Kasi pagka halimbawa lang bigla ako na bigla na lang nawala ako. Marinig ng mga tao dyan, ayan! Sabi ko na, hindi totoo mga ginagawa nila, tingin namatay. Tama nga? At sasabihin nila ayan, may mga yan, ganyan, ngayon kayo. Kaya, anong mga isasagot nyo? Nag-graduate na siya. Ha? Ang lagi niyong iisipin, salamat Panginoon, natapos na ang kanyang nag-graduate na rin po siya. Tapos na yung karera niya, sa kanyang pagtakbo, natapos na. Salamat Panginoon, marami na kami natutunan. Kahit anong sabihin ng iba, tungkol sa kanya at sa amin, hindi kami matitinag, magkahiwalay. Patuloy kami kakalit sa iyo, Ama, dahil hindi kami matutumba ng mga paninira at pagpuputya sa aming pastor o kahit sino pa man sa iyo, kaibigan o leader o kahit sino. Kasi ang kaaway, hindi yan namimili. Hindi yan namimili, basta Christian, namimili sila. Ayaw nila magpatuloy ka sa pagtakbo mo. Ayaw nila na maging malalim ka at mahalin mo ang Diyos. Galit na galit ang kaaway na matuto kang magmahal. Amen? Lalo na kapag ka natuto ka sa pagmamahal mo sa kaaway mo. Mahirap mahalin ang kaaway. Pero kapag sinabi natin sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako dahil hindi ako marunong magmahal sa aking kaaway. Dahil sabi mo, Lord, love your enemy as myself. Lord, mamali ko naman sa sarili ko, pero paano kung tulungan mo ako at tutulungan ka naman. Madidevelop yan at mararamdaman mo ang banal na espiritu na ikaw mismo. Tingnan nga, na ikaw mismo ang makaka-recognize na parang hindi ako nagagalit na sa kanya. Parang naaawa ka pa. Dahil malapit ng dumating ng Panginoon. Nakikita mo mga pagkakagulo-gulo ng iba't ibang bansa. Ngayon, anong pinagkakagulo? Ano? Corruption. Ang mundo ba ay corrupt? Ayun. Kaya yun ang malapit na. Ang sabi ng Panginoon, dahil ito, gagawin niya sa sobrang corrupt.
ng mundo. Pakurap na ng pakurap. Hindi yung kurap ng mata, kurap. Napakadumi na. Hindi na nila makikilala ng Diyos. Hindi na nila matutunan magmahal. Hindi na nila natututunan magrespeto sa tao. Amen po. Kaya lagi natin isip, Lord, sa aking graduation, we pray, lahat ng mga nakakasama ko ay matutunan nilang maging manalo. At tatandaan natin, sa isang seed, katulad ng sinasabi ko, isang seed na inilagay mo sa lupa, maraming mabubunga. Kaya ang kay Charlie Kirk, ang kanyang pagkamatay, maraming naniwala sa Panginoon at maraming nabuhay. Amen? Ultimo mga nasa gobyerno sa Amerika na ano sila na touch sila sa ginawa. Hindi nagalit ang pamilya. Hindi, kasi alam nila ang pagsaserve kay Lord. Hindi yan yung, ibibiganda ko sila, ipapaano ko sila. Siyempre yung mga pulis, trabaho nilang hulihin kung sinong tumira, nag-assassinate. Pero ang tandaan natin, pagpapatawad pa rin. Dahil hindi natin alam na yun hanggang doon na lang ang kanyang buhay. Dahil meron pa siyang gagawin doon sa soldier spirit yun ni Lord. Amen? Hindi natin alam. Kaya ang mga kabataan kadalasan kinukuha dahil meron silang continuation doon sa paggawaing spiritual. Amen po? Dahil ng mga kabataan ng mga yes. Kasi nga, ang mga kabataan ang unang tinitira ng mga kaaway, lalo ng mga abortion. Diba? Akala ng enemy, pagka nag-abort, patay. Hindi nila alam, bago bumagsak, nakasalo na si Lord dyan. At inaalagaan doon sa doon nila pinalalaki. Kaya nabidepress yung mga tao at tuwang-tuwa naman ang enemy dahil pinatay nila. At yung magpa-abort, iisipin niya, guilty na siya. Pero totoo, pagka nag-repent ka, patatawarin ka ng Panginoon. Dahil ang lagi niyang paaalala, huwag ka mag-alala, kung nag-repent ka na, makikita mo, binuhay ko ang anak mo. Naman po. Kaya natin huwag mo naman iisipin ako, pwede ko naman kanina, hindi mo na ibig ko sabihin. Yung mga tao, kaya hindi ina-allowed. Sa Amerika kasi, allowed sa clinic ang mga abortion. Yun ang naging trabaho namin. Every time na meron kami na ministry, pupunta kami sa homeless, namimigay kami ng pinagpipray namin. And then pupunta kami sa mga clinic, yung sa may pinto. Hindi kami pumapasok sa may pinto, sa ground. Pinagpipray namin. Lahat ng clinic ng abortion clinic sa Amerika, pinupunta namin. Nagpipray kami ng ganyan sa ground at saka sa building. Every time, lahat yung pinagpipray namin. Meron naging result. Nung bago kumalos, nabalitaan ko na nagsara at ipina-stop yung mga clinic ngayon. At pinag-hundod yung mga doktor, mga nurse na tumatanggap ng secretly sa mga estudyante. Amen? Kaya nga napakaganda dahil pag pinakakalat ang salita ng Panginoon, tumitibay ang mga kabataan. Dahil encouraging, kasi mga magulang lang ang nagpapahina kapag hindi sila sinusuportahan ng encouraging. Huwag ka mag-alala anak, kasama magpa-reply. Kasi ang mga magulang mismo ang nag-push palaglag. Dahil kahihiyan sa kanila at hindi makakatapos ng pag-aaral, madalas ganun. Amen? Kaya natin kakalimutan kapag tayo ay nawala nito, iisipin natin it's a graduation day. Hindi napakalungkot siya, napakasaya. Nakita niyo yung unang-unang picture, di ba? Yung unang-unang picture. Ayan papunta ka na sa heaven. Stage, yung sa hagdanan. Sa hagdanan. Sinasalubog ka na ng Panginoon. Anak, well done and good and faithful servant. Napakasarap, di ba? Tapos ibabaliwalain yung pagmamahal na ibibigay. Konting problema lang ayoko na
Amen? Amen po? Salamat, Panginoon. Nagpapasalamat ba kayo sa Panginoon? Dahil lahat tayo ay pinararanasan na ang pag-ibig at kahit meron tayong mga problema, ay nandoon pa rin siya. Amen po? Okay, let's pray. Thank you.